Okay, labas na ako ngayon sa trabaho. Uuwi na ako. Ay, hindi. Dadaan pala muna ako sa Asian store. May bibilin akong yung corn chips. Corn chips ba ang tawag dun? Corn nuts. Yun pala. Ubus na kasi yung corn nuts ko. Cheese ang kukunin ko kasi ng masarap. And then, ngayon ay maghihintay akong ng hanggang gabi dahil yung kaibigan ko ay darating. Dadalawin niya ako mula sa San Antonio pa siya manggagaling. Napakasipag mag-drive. Biruin mo. Tapos, pupunta lang dito para mamasyal daw, dumayo. Ay layo ng tirahan niya mula pa sa San Antonio. Tagal na kasi namin hindi nagkikita. Ganun kasi siya pag napaisip na pumunta dito. Talagang pupunta siya. Yun. Talagang bigla-biglaan. Sabi ko, pag planuhan namin, walang plano-plano, basta pupunta. Bigla na lang sabi, pumunta ako dyan. Sabi ko, ala, sige, pumunta ka. Sabi ko, may iwan kita sa bahay bukas. Dahil ako'y may pasok. Sabi ko sa kanyang ganun. Tapos sabi niya, okay lang. Sabi ko, magkita na lang ulit tayo paglabas ko. Alas 4 pa yung paglabas ko. Yun. Sabi ko, sige sa amin ka matulog. Ay kung ganyan, gamitin mo muna yung kwarto ng anak ko. Yung anak ko ba tutulogin ko sa sala? Ay sabi ko sa kanya, yung computer room, dun ka matulog. Ayaw naman. Ayaw niya dun sa computer room. Sabi ko, ala, sige sa salas na lang. Tapos yun nga, matagal na rin kami hindi nagkikita ng kaibigan ko na yun. Parang 2018 pa yung huli. 8 years na pala kami hindi nagkikita. Yun, kaya ayun, gustong-gusto na niya akong makita. Dahil ang tagal din namin, yun nga, nagkahiwalay. Yun yung kauna-unahan kong naging kaibigan. Yung nakilala ko dito sa US, nung dumating ako sa Virginia. Siya yung kauna-unahang Pilipina na nakilala ko. Hindi ko nga alam saan kami nagkakilala noon, nakalimutan ko na eh. Saan ba kami nagkakilala noon? Itatanong ko sa kanya kung saan kami nagkakilala. Kasi hindi ko na maalala. Basta ang alam ko sa Virginia kami nagkakilala. Yun. Hindi ko lang alam kung saan parte sa Virginia, kung paano. Nalimutan ko na, mamaya alalahanin ko. Itong mga tanda na talaga no? So yun, simula noon, naging magkaibigan pa rin kami kahit saang bansa na ako napapunta. Hindi pa rin naputol yung communication namin. Marami nang nangyari sa buhay namin, lalo na sa kanya, simula nung magkahiwalay kami, ng landas, ng lugar, ng bansa, yun. Ang dami namin pagkukwentuhan mamaya, Diyos ko, sa tagal namin, nagkakausap naman kami sa cellphone, nagtatawagan, pero alam mo yun, iba yung magkausap sa personal so marami kaming pag-uusapan, yun. Basta, yung nangyari sa kanya is, akalain mo sa loob ng 8 years, yun na, nagkaiwalay sila ng asawa niya. Which is, nandun para naman yung asawa niya sa isang bahay nila. Kumbaga, magkaiba lang sila ng kwarto. Pero, basta may sarili ng mundo yung asawa niya. Kaya, ihiwalay na din niya, alis na din siya doon. Sabi ko, nung una, sabi ko sa kanya, sige, lumipat ka. Umalis ka. Sabi ko sa kanya, ganun, gusto mo, doon ka sa kaibigan mo sa, anong tawag dito sa Florida. Kasi marami naman yung kaibigan dito sa Amerika Pero, yun nga, may nakatrabaho pa siya yun sa Japan. Yung kaibigan niya na nasa Florida, ayaw niya doon. Sabi ko, saan mo gusto? Hindi ko alam kung saan mo gusto. Tapos sinanong niya, parang dito niya gusto. Sa Texas pa rin. Sabi ko, ayala. O sige, gusto mo, dito ka sa akin, malapit. Ayun, tinanong niya kung magkano yung upa ng apartment dito. Sinabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, hala, dito na lang daw sa malapit sa amin. Para mas malapit sa akin. Wow naman, na-touch naman ako dahil gusto niya mas malapit sa akin. Yun naman talaga yung gusto kong i-suggest sa kanya. Kaya lang is, syempre, ayoko siyang pangunahan sa desisyon niya. Pero sinabi ko pa rin na, gusto mo doon ka sa Florida. Kasi akala ko yun yung pinakang malapit niyang kaibigan, yung nandun nga sa Florida. Sabi niya, kaibigan niya nga tao talaga. Kaibigan naman talaga niya yun. Pero hindi siya yung ganun yung kalapit nung kagaya nung sa amin dalawa. Parang halos magkapatid na kaming dalawa. Yun. Kaya sabi niya dito daw niya gusto para mas malapit sa akin. Di sabi ko, hala, sige, okay lang din. Mas malapit sa akin. Sabi ko sa kanyang ganun. Para dilipat siya dito. Pero hindi pa ngayon. Kasi hintayin niya munang matapos yung anak niya ng high school bago siya makalipat dito. Hindi ko alam ba't hinihintay pa niyang matapos ang high school yung anak niya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro na umaasa pa rin siya na magbabago na yung asawa niya pero hindi na yung magbabago unless niya talaga sa rehab. But anyways, yun nga. Ay sa kanya, hala, bahala ka kung gusto mong pumunta dito na hanggang dito ka lang matutulog ng gabi tapos aalis ka rin kinabukasan, bitin
Ayun, sabi niya, babawi na lang daw sa summer. Sabi ko, hala, sige, sa summer mag-usap tayo. Ako magte-take ng leave. Sabi ko sa kanya ganun. Para mas mahaba yung pagsamahan nating dalawa. Yun. And, yun, excited na naman ako makita. Yung anak niya, binata na, 14 years old na ngayon. Yung anak ko, 20 years old na. So, ganun yung malaki na talaga yung mga nagbago sa mga buhay namin. Talagang naglakihan na yung mga anak namin. Yung anak bubukod na rin na sarili niyang buhay. Yung anak niya, high school na. So, talagang ang dami ng aming pagkukwentuhan mamaya. Yun, excited ako makita siya. Kaya punta ako ng Asian store kasi bibili ako ng kutkuti naming dalawa. Ayun. Tapos, hindi ko alam kung anong oras. Tatanungin ko pala siya kung anong oras ang dating niya dito. Basta ang alam ko, gabi na daw. Dahil magmumula pa siya sa San Antonio. Grabe. Layo. Parang tinignan ko sa Google, 4 hours lang naman yung biyahe mula dito hanggang doon. Pero, titignan ko ulit sa Google to make sure at baka mamaya ay mali pala. Alright. So, hanggang sa muli ang kwentuhan natin. Bye!